Magandang araw mga bata! Bago natin simulan ang ating kwento, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong landas na aming tatahakin sa araw na ito. Nawa po ay gabayan ninyo po kami sa mga bagay na gagawin po namin sa araw na ito. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago ang lahat, manatiling nakatayo at tayo'y kakanta at sasayaw bago ko simulan ng ating talakayan. Handa na ba kayo mga bata? Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit, ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikembot, pa ako'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit, ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikembot, pa ako'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Mga bata, bago ninyo mapahinggan ang kwento na pinamagatang Ang Tatlong Bubuwit at ang Bangkang Marikit ni Will P. Ortiz, ay meron kayong maririnig na mga salita na hindi kayo pamilyar tulad ng mga una, bubuwit. Ang ibig sabihin nito ay daga. Pangalawa, aplaya, baybaying dagat o tabing dagat. Kandirit o nagsasagwan. Tumalilis, umalis. Lupaypay, matamlay. Marupok, madaling masira. Bughaw, asul. Nakapatong o nakalagay. Nginata,
kinagat o kinain, naglalayag, naglalakbay. Ngayon naman mga bata, bibigyan ko kayo ng tanong bago natin simulan ang ating kwento. Unang tanong, minsan ba nakakita na kayo ng isang maliit na hayop na mahilig magngat-ngat ng mga damit? Ikalawang tanong naman mga bata, bakit ayaw ng mga tao sa mga daga? Mga bata, bago natin simulan ang ating kwento, ay may pamantayan muna tayo na kailangan ninyong sundin. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, mahinig na mabuti sa aking kwento. Ikatlo, huwag pa tayo-tayo. Ikaapat, huwag makipagkulitan sa iyong katabi. At ang ikahuling pamantayan ay huwag sumabay sa aking pagsasalita. Naiintindihan ba yun mga bata? Mga bata, ngayon naman ay sisimulan natin ang ating kwento. Ang kwentong pinamagatang Ang Tatlong Bubit at ang Bangkang Marikit, kwento ni Will P. Ortiz, ginuhit ni Gani Mandueno. May tatlong bubwit na gumising ng maagang maaga. Wala pang araw sa playa. Ha! Hikab ng panganay. He! Inat ng pangalawa. Ba! Pungas ng bunso. Kay dilim-dilim, kay lamig-lamig, kay rikit-rikit ng mga bituin sa langit. Ihatid nila ang kanilang bangkang magara. Mayroon itong dalawang kamagong na sagwan. Mayroon itong kawayang mataas na may bughaw na layag. At higit sa lahat, mayroon itong tigatlong mahabang itim na sungot sa magkabilang pisngi. Magarang bangka! Gusto kong sumama. Ako naman ang pinakamalaki sa aming tatlo, sabi ng panganay na bubit. Ako rin! Gusto kong sumama. Katamtaman na ang aking laki, sabat ng ikalawa. Ako rin! Gusto kong sumama dahil ako'y maliit, singit ni bunso. Sa ngayon hindi pa maaari, sabi ng magarang bangka. Pero kapag mahaba na ang inyong mga sungot, pangako ko, kayo'y aking isasama. Kailangan mo ng sungot para madali mong makita ang pauwi. Kaya lumayag na ang bangka ng nag-iisa. Kaway sa kanan, kaway sa kaliwa ang ginawa ng mga bubit na naiwan sa playa. Isang gabi, nagbalik na ang mga bubit sa playa. Sila'y tuwang-tuwa dahil natanaw nila ang bughaw na layag na may nakapatong na may malaking bagay. May dala-dalang malaking kesong puti na 10 beses ang laki sa kanilang bangka. Hayan, sabi ng bangkang magara. Hindi na kayo magugutom kailanman. Nginata ng panganay na bubit ang tuktok ng keso. Kinagat ang ikalawang bubit ang tagiliran ng keso. Nakangiti ang buwan na habang tinatanaw ang tatlong bubit na nakasakay sa kanilang bangka. Pabalik sa kanilang tahanan sa playa, nasa tuktok ng layag ang panganay, nakaupo sa sagwan ang ikalawang bubit at tumutulay-tulay sa mga sungot ng bangkang magara ang bunsong bubit. Nakatulog sila sa magarang bangka. Kinaumagahan, may 3 bubit na gumising ng maaga upang ihatid ang kanilang bangka sa playa. Aba, nariyan ka pala buwan, bati ng ngumangatang panganay na bubit. Oo nga, ipipinta kita mamaya, sabi ng tumatangong pangalawang bubit. Bantayan mo ang aming bangka ha, paalala ng bunsong bubit. Lumayag ang bangka ng nag-iisa. Isang gabi, muling nagbalik ang mga bubit sa playa. Sila'y tuwang-tuwa dahil natanaw nila ang bughaw na layag ng kanilang bangka. Inilabas ng bangka ang bahay na pagkagara-gara. May 4 na silid, may 8 bintana, may malaking sala, at may malaking kusina. Kumpleto na rin ang mga kama, upuan, mesa, tokador, kaldero, kutsara, tinidor, sangkalan, at pinggan. Hayan, sabi ng bangkang magara. Mapapalitan na ang butas-butas nating lungga. Hindi na kayo mababasa. Nakangiti ang buwan habang sila'y tinatanaw. Kinaumagahan, may 3 bubit na gumising ng maaga. Ihahatid nila ang kanilang bangkang magara. Kay rikit-rikit ng mga bituin sa langit, kay bilog-bilog na mabuwan sa kalangitan,
Magarang bangka, gusto namin sumama. Sabay-sabay na sabi ng tatlong bubit. Sa ngayon hindi pa maaari, sabi ng bangka. Pero kapag mahaba ng iyong mga sungot, pangako ko, kayo'y aking isasama. Hintayin na lamang ninyo ang pagdami ng bituin sa langit at ako'y muling magbabalik. Natanaw na ng tatlong bubit ang pagdating ng kanilang magarang bangka. Marami na namang itong pasalubong, may mga t-shirt, short at palda, papel na kulay bughaw, puti, dilaw, lapis na pula, kahel, luntian. May gunting, may pandikit at may sinulid karayom at bubble gum. Sumakay sa kanilang bangka ang tatlong bubwit. Nginata ng panganay na bubwit ang bubble gum. Gumupit-gupit ng mga bulaklak ang ikalawa at dinikit-dikit sa mga papel na pula at itim. Binuklat-buklat ng bunsong bubwit ang aklat na mabigat, habang tangan-tangan ang karayom at sinulid. Hanggang sila'y makatulog sa pagngata, paggupit at ang pagbabasa. Kinaumagahan, gumising na ang tatlong bubwit ng maaga. Pero hindi sila maghahatid na kanilang bangka sa amplaya. Ay dahil papasok sila sa eskwelahan. Ha, mangangat ako kaya ang aking bubblegum sa eskwelahan? Tanong ng panganay. Ako, tiyak magagamit ko ang aking mga papel, gunting at pandikit. Paniniyak ng pangalawa. Madadala ko na rin ang aking bagong aklat, karayom at sinulid. Nakangiting sabi ng bunsong bubwit. Isang araw na walang pasok. Muling nagpunta sa amplaya ang tatlong bubwit upang ihatid ang kanilang bangka. Talon sila sa kanan, talon sila sa kaliwa. Habang inihahatid nila ng tanaw ang kanilang bangka. Kakaalis lang ng kanilang bangka nang umihip ang hanging habangan at napunit ang bughaw na layag nito. Naku, tatapalan ko muna ng bubblegum ang layag, sabi ng panganay, at inakyat niya ang layag. Naisip niya, ang hangin ang pumunit sa layag kaya kinausap niya ang kanyang mga magkakapatid. Kausapin natin ang hanging habagat, sabi ng panganay, kaya sabay-sabay na kinausap nila ang hangin. Hanging habagat, pakiusap. Huwag ka munang umihip, ng aming layag ay di mapunit. Alam ko na, baka ang kailangan nating gamitin ay ang pandikit, naisip ng pangalawang bubwit. Kaya kinuha niya ang kanyang malagkit na pandikit sa kanyang mga papel na makulay. Mataas na ang araw nang sila'y matapos. Nang naglalayag na ang kanilang bangka, biglang pinigin ng pangalawang bubwit ang bangka. Kundi maaaring tanggalin ang hangin, baka kailangan natin ay araw ay pasikatin. Dahil kasi sa araw, kaya rumurupok ang layag, kaya ganun na nga ang ginawa. Haring araw, kami iyong tulungan, ang iyong sikat sandaling pigilan. Nang subukan ng kanilang bangka na maglayag, walang sikat na araw. Marami ring nagrereklamo ng mga bangka sa dagat. Kay dilim-dilim, sobrang lamig. Di kami makalis dahil nagyayelo ang tubig. Kaya ibinalik na ng araw ang kanilang sinag. Nagtagtagan din ang pandikit sa layag. Napansin ngayon ng bunsong bubwit na mahabang-mahaba ang punit ng layag. Hindi lamang iyon, nakita rin niya ang sagwang kamagong na may lamat. Lupaypay ang 6 na sungot. Dapat na siguro sila'y magpulong. Nag-usap-usap ang magkakapatid na bubwit. Tumalilis ang bunso, pagkatapos nilang magpulong, dala na niya ang isang malaking timba nang nagbalik. Tulong-tulong sila sa paglalagay ng sinulid sa karayom, maging sa pagtatahi ng layag ng kanilang bangka. Inis-is at pinakinis nila ang sungot at sahig, maging ang mga singit ng sagwan at ang layag. Nilagyan pa nila ng bulaklak na tagpi ang kanilang layag. Magaling ang naisip nyo, sigaw ng isang matandang bangka. Naging bughaw na bughaw ang layag na kanilang magarang-magarang bangka. Naging makintab na itim ang sagwang kamagong, tumaas baba ulit ang sungot ng kanilang magarang bangka.
Muling lumayag ang bangka, 5, 10, 20 dipa na ang layo nito, hanggang sa mawala na ito sa paningin ng 3 bubwit. Naroon pa rin ang matandang bangka. Mabuti at siya'y nakalayag ulit. Ganon kasi kapag nagkakaedad na ang bangka, marami nang nasisira. Ganon po ba? Pero ang bangka po namin hindi na masisira dahil pinag-aralan ko pong mabuti ang paggawa at pagkumpuni ng bangka. Tingnan mo ang tubig sa dagat. Minsay kumakati at minsay lumalaki. Hinaplot ng matandang bangka ang ulo ng bunsong bubit. Isang gabi, muling nagbalik sa amplaya ang 3 bubit. Naghihintay sila ng naghihintay sa kanilang magarang-magarang bangka. Dumating na ang mga bituin, dumating na ang palabang buwan, ngunit walang bangkang nagpakita. Parang may nakataling bato sa mga paa ng 3 bubit nang sila'y umuwi ng walang bangkang kasama. Lumuha ang buwan sa kanyang nakita. Humikbi ang mga bituing saksi. Bakit ganoon? Tanong ng bubit na nanghihinakit. Hindi ba't matibay na ang layag ng aming magarang bangka? Bakit ganon? Hindi ba't matibay na ang kanyang sagwang kamagong? Bakit ganon? Hindi ba't hindi pa mahaba ang aming sungot? Inihatid ang 3 humihikbing bubit ng malaking bangka sa kanilang tahanan. Walang katabi ang 3 bubit sa kanilang kama. Sa kakaunting kalapag sa dilim, balahibo nila'y nangangalisag. Sa kakaunting ingit ng pinto, sila'y nagsisipagtago. Sa kakunting alulong, sila'y ngumungoy-ngoy. Napapailing ang nakatanaw na buwan sa kanilang bintana. Lagi silang nagbabalik sa amplaya. 3 bubit na napahalumbaba, nangungulila. Sa 3 gabi ng pagkawala ng kanilang bangka, dinala sila nito sa kanilang panaginip. Mga mahal na bubit, halikay sa amplaya. Ang nawala ay muli ninyong makikita. Ang umalis ay muling magbabalik. Sabay-sabay na nagising ang 3 bubit. At mabilis silang tumakbo patungo sa amplaya. Tanaw sa kanan, tanaw sa kaliwa. Sipat dito, sipat doon. Nasaan? Nasaan? Nasaan ang nawawala at muling magpapakita? Napansin nila ng sinag ng buwan. Sila'y napatingala. Sa kalawakan nakita nila ang kanilang bangkang magara na pagkarikit-rikit. Kasama nila ang makikintab na bituin at pinilakang buwan. Nakatanaw sa kanila at nakangiti. Anod na keso ang 3 bubwit hanggang sa ito'y tangayin ng agos. Naniniwala sila na ang umalis ay muling magpabalik. Mahimbing na ang tulog ng 3 bubwit kahit sa gabing pusikit dahil may bangka, buwan at mga bituin sa kalawakan na nasa kanila at nagmamasid. Dito na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang 3 Bubit at ang Bangkang Marikit ni Will P. Ortiz. Mga bata, malinaw na ba ang kwento ng 3 bubit at ang Bangkang Marikit? Kung ganon, may tanong ako sa inyo. Unang tanong, kung ikaw ay isa sa 3 magkakapatid na bubuit, ano ang magiging reaksyon mo noong nawala ang iyong magarang bangka? Binibini, ako po sasagot. Kung isa po ako sa 3 magkakapatid, Binibini, syempre po malulungkot kasi nawalan ako ng isang kaibigan at syempre ng isang mahal sa buhay na lang nandyan para sa aming magkakapatid. Ikalawang tanong naman mga bata, kung ikaw ay isa sa mga tauhan sa kwento, tutulungan mo ba ang iyong mga kapatid sa pagpapaganda ng inyong bangka? Binibini, ako po sasagot. Kung ako po ay isa sa mga magkakapatid sa isang kwento, syempre po tutulungan ko sila kasi po ang magkakapatid ay nagtutulungan sa lahat ng bagay at hindi nag-aaway po. Tama, mahusay ang mga sagot nyo mga bata. Ngayon naman mga bata ay dadako na tayo sa ating pagbubuod. Ang 3 bubit at ang magarang bangka. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan nangyari ang kwento? Bakit nasira ang layag ng magarang bangka? Sinong gustong sumagot? Mahusay.
Ang tauhan sa kwento ay ang tatlong bubwit at ang magarang bangka. Sunod naman, sinong gustong sumagot? Magaling! Nangyari ang kwento sa amplaya or sa tabing dagat. Ang ikahuling tanong naman, sinong gustong sumagot? Mahusay! Nasira ang layag ng bangka noong umihip ang hanging habagat at biglang napunit ang layag nito. Magaling mga bata! Sa ngayon ay sa aking palagay naman ay malinaw na sa inyo ang lahat. Dadako naman tayo sa ating pagsasanay. Kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Babasahin ko muna ang panuto. Ibigay ang hinihinging sagot sa bawat tanong tungkol sa iyong binasa o napakinggan na kwento tungkol sa ang tatlong bubwit at ang magarang bangka. Unang tanong, sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang sagot dito ay ang tatlong bubwit at ang magarang bangka. Ikalawang tanong naman, magbigay ng 5 bagay na nabanggit sa kwento. Mga bata, ito naman ang sagot. Shorts, palda, karayom, sinulid, at ang papel. Sa ikatlong tanong naman, sino sa tatlong bubwit na magkakapatid ang gumupit-gupit ng mga bulaklak? Ang sagot dito ay ang pangalawang bubwit. Dadako naman tayo sa ika-4 na tanong. Anong uri na sasakyang pandagat ang kanilang sinakyan sa kwento? Ang sagot dito ay ang bangka. Ang ikahuling tanong naman, sino sa tatlong bubwit na magkakapatid ang nagngat-ngat ng bubble gum? Ang sagot dito ay ang panganay na bubwit. Mahusay mga bata. Ngayon naman, batay sa inyong napakinggan na kwento, ano-ano ang mga natutunan ninyo sa kwento? Sino sa inyo ang gustong magbahagi ng natutunan ninyo? Mahusay mga bata ang mga sagot nyo. Kailangan nating pahalagan ang mga taong nakapaligid sa atin at magtulungan tayo magkakapatid at magbigayan upang makamit natin ang masaganang buhay. Magaling mga bata at marami kayong natutunan. Ngayon naman ay dadako na tayo sa huling bahagi ng ating talakayan sa araw na ito, ang ating takdang aralin. Babasahin ko muna ang panuto. Alamin kung sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ang tatlong bubwit at ang magarang bangka at isulat sa inyong kwaderno kung ano-ano ang ginampanan nila sa kwento. Dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Paalam mga bata, hanggang sa muli.